Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello Popoy at Bea at ganun din sa mga kapwa ko kamorkada. Isa ako sa mga matagal nyo ng suki. Panahon pa ng Dear Hasmin, nakatutok na ang buong compound ng family ko. Itago nyo na lang pala ako sa pangalang Emma. I'm in my 30s at nakabase ngayon sa Laguna. Napasulat ako sa inyo sa dalawang kadahilanan. Una, umaasa ako na sana merong listener din ang may katulad kong sitwasyon o karanasan. Pangalawa, gusto ko pong mag-contribute sa Dear MOR. Maraming taon na po kasi akong kumukonsumo ng mga content ninyo at bilang suporta, naisip kong mag-share na rin. Ganito kasi yon. I met a guy 7 years ago through common friends. Sabihin na nating semi-reto ang naganap. Itago na lang natin siya sa pangalang Martin. Martin was tall, in a really good shape, at half Chinese. Crush ng bayan daw siya sa office nila. Pero somehow, ako ang nagustuhan ni Martin. Nagulat ako, oo, pero may laban din naman kasi ako pagdating sa itsurahan. Masasabi ko namang bagay kami. Nag-umpisa kaming lumabas-labas hanggang sa makalipas ang ilang linggo, nag-holding hands na kami at may kasama ng manakanakang halik. Doon na namin napagdesisyonan na gawing official ang relationship namin. And just like every relationship, nasa honeymoon phase kami, pero meron na ring adjustments here and there. Unti-unti na kasi naming pinapasok ang isa't isa sa mga buhay namin. Meaning, andyan na rin ang pagpapakilala sa mga taong malapit sa amin. Alin kaya magandang dress? Itong blue or itong white na lang? Or dapat ba akong mag-dress? Magpantalon na lang kaya ako. Kaya lang mahihirapan akong huminga pagkatapos kumain. Ano kaya? Oy, ano yan? O ate, andyan ka na pala. Bakit late ka na nakauwi? 6 a.m. out mo, di ba? Alas 9 na. Bakit parang nakikita ko yung damit ko sa mga options mo? Alin, itong blue dress? Oy, excuse me, akin to, no? We! Yung sa'yo, the zipper, itong akin, stretchable, oh. Oh, ayan, oh. Oh, okay. So, saan ang lakad? Parang hirap na hirap ka pumili ng isusuot mo. May lakad kami ni Martin. Saan gora nyo? Sa ano, Lala! Tsura mo. Saan? Sa motel? Hoy ate, grabe ka ha. Gaga ka kasi. Tinatanong ko lang naman kung saan gora nyo. Parang namilipit yung singit mo dyan. Pupunta kami sa mama niya, okay? Ipapakilala na ako ni Martin sa mama niya. Ooh! Hindi kami magmamotel, okay? At saka bakit motel na isip mo? Di ba pwedeng hotel? Oh, sorry. At saka kung gagawin naman namin yon, bakit hindi dito? Or sa bahay nila? Pero anyway, ang point is, feeling ko, seryosohan na to ate. Ipapakilala ka lang sa nanay. Feeling mo forever na? Hindi naman sa ganun. I mean, official girlfriend na niya talaga ako. Hindi pa ba? As in, maliit na lang yung chance na hindi kami magtagal. Basta gets mo na yun, ate talaga, oh. Oo, gets ko. Inaasar lang kita. Pero girl, eto ka na nga. Oh, bakit ate? Oo, kinikilig ka dahil ipapakilala ka na. Pero maging mapagmatsyag ka pa rin ha. Huh? Tingnan mo kung papaano tratuhin o kung papaano makisama yung Martin sa nanay niya. Bakit? Well, kasi sabi nila, kung papaano tratuhin ng lalaki ang nanay o kapatid na babae o kahit mga waitress or whatever, ganun ka rin nila tatratuhin, lalo na pag mag-asawa na kayo. Grabe ka naman, asawa agad? Oo, malayo pa yon, pero I'm just saying, dapat ngayon palang obserbahan mo na. Okay, sige. Actually, di lang yung nanay niya ha. Obserbahan mo paano niya tratuhin ultimo tindera sa kanto or what. At dahil dyan, feeling ko tuloy pati ako inoobserbahan din ni Martin. Malay mo ganyan din yung iniisip niya, nakakaloka.
Well, ako panatag ako kasi alam kong mabait ka. Hindi kaya. Masungit ka lang pag bagong gising. Pero overall, mabait ka. Compared sa akin. At actually, compared sa iba ko pang mga kilala. Are you okay? Hmm? Tinatanong kita kung okay ka lang. Yeah, I'm okay. Sure ka? Oo naman, pero yeah, a little bit nervous. Baka kasi di ako bet ng mama mo. Ano ka ba? Magugustuhan ka niya. Nagustuhan nga kita eh. Relax, huwag kang matakot. Mabait si mama. Just be yourself, okay? Okay. Oh, ayan na si mama. Good morning, ma. Martin! Relax, babe. Okay. Ay, siya na ba si Emma? Yes, ma. Emma, mother ko. Mama Esther na lang. Ma, this is Emma, my girlfriend. Good morning po. Ang ganda mo naman pala in person. Mas maganda kaysa sa picture. Mama talaga oh. Maganda siya kahit saan. Aba talaga. Nako iha, ngayon palang nagpapasalamat na ako at pinansin mo tong anak ko. Anak ko yan pero kung ako ang tatanungin ako, hindi ako napopogian sa kanya. Si mama talaga oh. Aba, totoo naman. Kaya nako, alagaan mo tong si Emma. Tama ba anak? Emma ang pangalan mo ano? Opo. Nako, habaan mo ang pasensya mo sa anak ko ha. Hindi ka pogian pero may angking sipag at tiyaga naman yan. Pag wala, isumbong mo sa akin. Hahatawin ko ng kasipagan palabas ng kaluluwa niya. Wag naman po, tita. Nga pala, nag-breakfast na ba kayo? Coffee lang ma. Kasi plano natin mag-brunch, di ba? Ay, oo nga pala. O sandali, magluluto na ako. Hindi ka pa ba nakakaluto ma? Abay, kakasabi ko lang anak na magluluto pa lang ako. Ang totoo niyan, Emma, iha, buong akala ko lunch kayo darating. Kaya, pa-relax pa ako. Naku ma, ituloy mo na lang yung pa-relax mo. Isama mo tong si Emma. Ako na magluluto para sa atin. Aba, buti naman at nagpresenta ka. Oo naman. Sa bagay, namimiss ko na ang luto mo. O siya, sige, umpisahan mo na yan. Ay, Martin! Yes ma. Ayoko ng mamantika. Yes ma. At huwag maalat. Copy. At ayoko ng sunog, ha? Ma naman, nakalimutan mo bang magaling ako magluto? Sinong may sabi? Marunong ka lang pero hindi ka ganun kagaling. Ayusin mo, ha? Nakakahiya dito kay Emma. I got this ma. Go, mag-relax lang muna kayo ni Emma sa sala. Na, iurang mo nga tong cabinet pakaliwa sandali. Sige ma, wait lang. Tapusin ko lang ilagay sa drawer tong mga kutsara at tinidor. Bilis-bilisan mo ang kilos mo at marami pa tayong gagawin. Tapos, meron pa akong mga bagong kortina. Gusto ko sanang palitan yung nasa kwarto namin ng papa mo. Okay po. Iha, pagtapos mo dyan, pakitulungan ako sa taas ha. May mga hahanapin sana akong mga lumang pictures na gusto kong ipa-frame. Sige po. Tapos Martin, bago mo ikabit yung kortina, walisin mo muna yung mga agiw-agiw sa kisame. Pati yung mga nakakapit sa screen ng bintana. Copy. Ayusin mo ha. Huwag masyadong ikalat yung alikabok. Naku, pag nalagyan ng alikabok yung kama, papalabahan ko sa iyo yon. Noted ma. O sige, mauna na ako sa taas. Emma, sunod ka ha. Okay po. Martin, dalian mo! Yes ma. Pasensya ka na babe ah. Hindi ko rin alam paano tayo nauwi sa paglilinis ng bahay. Sorry talaga. Nakakahiya. Ano ka ba? Alam mo, sa totoo lang nag-e-enjoy ako. Nag-e-enjoy ka? Saan? Sa pagwawalis? Oo, kasi feeling ko I belong. Pasensya ka na kay mama ah. Gagawin niya kasi kung anong matripan niya. Simula nung naging LDR sila ni Papa, mas naging demanding tsaka walang paki sa paligid.
Basta gagawin niya kung anong gusto niya. At pag di mo nasunod, nako, katakot-takot na sermon na aabutin mo. May time pa nga, pinalo ako sa puwet kahit matanda na ako eh. Dahil lang sa nakalimutan ko yung pinapagawa niya. Martin! Yung mga kurtina! Yes ma, paakyat na. Buti okay lang sa'yo. Mama ko yan eh. Isa lang naman ang nanay ko. Kailangan lang naman niya na makakatulong sa bahay. Tsaka, alam ko naman na sa likod ng pagiging masungit niya, mahal niya kami magkakapatid. Martin! Yes ma, ito na. Sige babe, pakyat lang ako Okay, go. Love you. Love you. O tapos ano pa? Yun nga lang. Yun lang. Kumain kayo, tapos naglinis ang buong bahay, tapos nagmerienda, tapos kwentuhan, and then yun na? Oo, sorry hindi masyadong exciting para sa'yo. So, kamusta ang nanay ni Martin? Okay naman, well, demanding, medyo parang perfectionist. Pero mabait naman, maayos naman niya ako kinausap. Mas maayos pa nga kesa kay Martin. Paano kesa kay Martin? Pag si Martin ang kausap, puro sermon. Parang asiwa na hindi ko maintindihan. Ganun talaga Zay ang nanay sa lalaking anak. Siguro sobrang kulit ni Martin nung bata pa, kaya nasanay na yung nanay niya sa pagiging imbyar na Kels. Alam ko yarn. Nung lalaki pa ako dati. Kawawa nga si Martin ang daming inutos ni tita. Si Martin, kamusta? Di ba nainis or what? Hindi naman, sobrang haba naman ng pasensya niya. Oh, yun ang importante. At least, alam mo na kahit magbunganga ka, well-trained na si Martin i-handle ang bunganga ng babae. At sa iba't ibang paraan. Bruha to? Popoy at Bea, sabi nga nila, how a man treats his mother is how he will treat you. At pasadong-pasado si Martin sa akin sa part na yon. Hindi siya mama's boy, pero sabihin na nating gamay na niya ang iba't ibang timplan ng babae. Lalo na nga pagdating sa nanay niya. Sa totoo lang, medyo masama yung ugali ng nanay ni Martin kapag kaharap o kausap siya. Wala itong ibang ginawa kundi kontrahin si Martin, laitin, punahin kung saan-saan. Kaya nga masasabi kong praktisado na si Martin sa toyo ng babae. Bukod kasi sa nanay niya, meron pa siyang 2 nakakabatang kapatid. Meron siyang kuya na panganay sa kanila, pero nasa probinsya kasama ng tatay nila. Popoy at Bea, it didn't take a year para lalo kong makilala si Martin. Nakita ko kasi agad siya sa iba't ibang sitwasyon. Masaya, malungkot, problemado, sobrang stress, may sakit, at lahat na. Nakita ko how he handled everything really well. Ultimo sa mga problema ko, he tries to help without stepping out of boundaries. And I really admire him for that. Kaya naman, 4 years later, big yes agad ang sinagot ko sa kanya nung niyaya niya ako magpakasal. We had an amazing wedding noong 2011. Hindi sobrang engrande, pero masasabi kong unforgettable. Pero Popoy at Bea, kahit 4 years na kami bago magpakasal, iba pa rin talaga ang adjustment kapag mag-asawa na. Kasi bukod sa isang bahay nakatira, may part din na nagbabago ang mga desisyon namin sa buhay. Hoy, Joselito, asan yung request kong kanta? Manimik ka, walang Joselito dito. Dali na, kanta ka na. Bibigyan kita ng 500. Bruha ka, ano tingin mo sa akin, bayaran?
Akin na. Ano bang request mo? Oh, ito, 500. I will survive, dali! Che, ang typical ha. Ay, yung favorite natin, dali! Alin doon? Akin ka na lang, akin ka na lang! Ay! Korak! Teka. Nakita ko na yung sumbok eh. Wait. Ito na. 2, 8, 5, 3, woo! Go, Lai! Emma, Oh, babe. pwede bang umuwi na tayo? Ha? Ano yun? Sabi ko, uwi na tayo. Uwi na tayo? Oo, uwi na tayo. 10 p.m. na eh. May pasok ka pa bukas, di ba? May pasok pa ako bukas ng 7. Ano yun? Sorry? Sabi ko, may pasok pa ako bukas ng 7 a.m. 7 a.m.? Halika nga, labas muna tayo. Halika. Oh, teka, ito na. Ikaw sa akin ay mahalaga. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano nga ba't di ko matanggap? Ano ka mo? Gusto mo nang umuwi? Paulit-ulit tayo eh. May pasok nga kasi ako ng 7 a.m. Pero babe, first time namin mag-family reunion after how many years? Ngayon ko lang nakita ulit yung mga pinsan ko at birthday pa ng lolo namin. Eh babe, paano naman ako? Halos 2 oras ang biyahe natin papunta dito. Kung aalis na tayo ngayon, more or less, 12 midnight dating natin sa bahay. Maliligo pa tayo, saka tayo makakatulog. Tapos kailangan kong gumising ng 5 a.m. para makarating ako on time sa site. Kawawa naman asawa mo. Kulang na kulang sa tulog. Oo, pero minsan lang naman to. I know. Kaya lang, natapat. Unfortunately, isa sa mga pinakamahalagang araw ko sa trabaho. Ang groundbreaking. First project ko to, Emma. Yeah, pero hindi mo ba kaya? I mean, makakatulog ka naman siguro ng 5 hours. Hindi ako mabilis makatulog, alam mo yan. Baka 2 a.m. na ako makatulog tapos gising lang 5. Babe naman, maawa ka naman sa akin. Pero parating pa lang yung mga pinsan ko from Marinduque. Eh may bukas pa naman, di ba? Pwede naman kayo magkita bukas. Eh may pasok din ako, hindi ako pwede mag-leave. Ubus na yung leave credits ko. Eh bukas, babiyahin na rin mga pinsan ko pabalik. Itong birthday lang talaga ni Lolo, pwede lahat. Babe naman, mamaya na tayo umuwi please, or dito na lang tayo matulog. Maraming spare room dito. Emma, 2 hours nga ang biyahe natin pabalik ng Manila. Tapos gusto mo pa dito matulog? Wala nga tayong dalang mga gamit eh. Oo nga pala, joke lang. Halika na, uwi na tayo. Paano kung ikaw na lang umuwi? Ha? I mean, mauna ka na tapos Tapos magko-commute ka? 10 oras ng gabi? No, hindi pwede. sabay naman kami nila eh. Nakita mo na ba yung suot ni Lai? Mini skirt, tingin mo safe ka. Lalo kayong mapapansin ng mga masasamang loob. At saka teka nga, sa para man na rin ako dinispatcha alang-alang sa family reunion nyo. No, of course not. Eh gusto mo na akong paalisin eh. Sabay tayong dumating pero pauunahin mo ko umuwi. Okay lang sa'yong iwanan kita, makapag-party ka lang? No babe, no. Okay, I'm sorry. Umuwi na tayo babe. I promise, I'll try my best para maulit-ulit itong reunion nyo. Pwede sa birthday mo. Sige, aasikasuhin ko lahat. Just not tonight, okay? You know what, tama ka. I'm sorry. Okay, sige, tara magpaalam na tayo. Pero sasabihin ko ako yung may importanteng trabaho. Baka kasi magtampo sila sa'yo pag sinabi natin yung totoo. Okay. Okay, good. Babe, hilahin mo pa yung kumot. Alam mo naman ako, mamaya niyan nasa akin na lahat ng kumot. I know. Good night. Thank you, babe, ah. Kasi pinagbigyan mo ako. It's okay. Tulog ka na. Payakap nga. Oo, ano yan? Kala ko maaga ka mamaya. Hindi naman tayo aabuti ng buong magdamag eh. Babe, gawa na tayo ng baby. Ha? Gawa na tayo ngayon. Sa loob ko Teka, seryoso ka?
Pwede naman eh. May ipon na tayo. Pero babe, hindi pa ako ready. Akala mo lang yon, pero No babe, seryoso, ayoko pa. anong sabi mo? Ayaw mo pa? Ayaw mo pong magkaanak tayo? Oo sana. Teka, galit ka ba? Almost 2 years na tayong kasal. Tapos hindi ka pa ready? Kasi parang ang dami-dami pa natin kailangan gawin eh. Gaya ng? Sa mga trabaho natin. Capable naman ako balansehin yung work and family life ah. Babe, ikaw yun eh. Paano ako? Ako yung magdadala ng bata, ako mag-aalaga pagkapanganak. Basically, buong buhay ko ang pinakamagbabago. Kaya nga may asawa ka, Emma. Kasi I will try my very best para hindi mo maramdaman na mag-isa ka. You're 28. Kailan mo balak magbuntis? Akala ko ba you want 3 or 4 kids? Well, hindi na. Baka nga 2 pwede na. 2 lang? Oo. Okay. Negotiable. Negotiable? Pero kailangan na natin mag-try, Emma. Kasi paano kung mahihirapan pala tayo makabuo? Pero baka pwedeng... Pag-isipan mo. Pero I think this year's the best time para magka-baby tayo. Or at least, mag-try tayo magka-baby. And habang pinag-iisipan mo, magpa-check up ka na rin sa OB mo. Para masiguro natin na okay ka. Wala kang problema. And para matrack mo na rin yung mga dapat mong itrack. Menstruation, ewan, ano bang mga tinatrack niyo mga babae? Pero syempre, I will do my part. Ako rin magpapatest. Just to make sure na okay tayo pareho. Mahirap man o hindi makabuo. Okay? Sige na nga, matulog na tayo. Palalagpasin kita ngayon. Pero mamayang gabi, di ko mapapangako ah. Popoy at Bea, one of the things na unti-unti kong napapansin kay Martin ay yung pagiging paladesisyon niya. Hindi ko mapaliwanag ng eksakto pero para siyang merong special way o taktika para mapa-oo ka niya o mapasang-ayon ka niya sa mga gusto niya. From simple things such as activities na gagawin namin over the weekend, sa mga kakainin, sa mga kakausaping tao, sa mga lugar na pupuntahan, to big decisions such as saan titira, paano ang mga gastusin, diskarte on how we can save, how to deal with family members. Na-realize kong 90% of the time, siya ang nagdedesisyon. At take note, without asking me. Gaya halimbawa sa pagbuo namin ng pamilya. Nasunod nga siya. Nabuntis ako that year. Sa isip ko during that time, Martin was just being a reliable husband. Sinabi niya kasi sa akin na sa aming dalawa, siya yung objective at logical mag-isip. Ako daw kasi puro sa emosyon binabase ang mga desisyon. At alam niyo ba, 2013 pinanganak ko ang panganay naming si Katkat. 2015 naman, nagulat ako kasi nabuntis ulit ako. Wala kami napag-usapan ni Martin na gusto naming mag-second baby. Actually, withdrawal method pa nga kami. Pero maniwala kayo, he was not surprised. He was happy, but not surprised. Nagkaroon tuloy ako ng impression na sinadya ni Martin na mabuntis ako. Pero syempre, it was a blessing nonetheless. Inisip ko na lang, at least may makakalaro na ang panganay namin. Atelay, pasensya ka na. Sorry sa biglaang tawag. Hindi ko naman nakalain ipapatawag ako ng maaga sa office. Di bali mga 2 hours lang dadating na yung bantay ng mga bata.
Zay, ano ka pa? Walang kaso. Alam ko puyat ka from work. Usual ko naman tulog is mga 10 a.m. or 11 a.m. pa, kaya go, pumasok ka na. Kaya ko na to. Pag may problema, tawagan mo ako agad Tapos sinend ko naman na sa'yo yung number ng yaya, di ba? Oo, nakasave na sa akin. Sikat ka, tulog pa. Hayaan mo lang matulog, ha? Itong si Carlito. Bigyan mo na lang ng dede. Naka-sterilize naman yung mga bote andun sa tabi ng ref. Okay, noted. Naku, yung bus ko tumatawag na. Una na ako, ate, ha? Yes, I got this. Sige na, ingat ka. Okay, sige, bye. Grabe. Walang kwenta yung kapeng ininom ko. Antok na antok pa rin ako. Anong oras na ba? 6:30 na pala. Bakit kaya wala pa si Martin? Mukhang malapit ng maluto tong tinola. Konting pakulo na lang. Okay na rin yung kanin. Makaupo na nga muna sa sofa. Buti na lang pagod nakakalaro tong mga bata. Maraming salamat at naimbento ang cartoon. Diyos ko po. Grabe, bakit pa pagod na pagod ako today? Emma, gising! Oh my God! Martin! My God, nagulat ako sa'yo. Teka, asan ang mga bata? Asan yung mga bata? Emma, alam mo ba anong nangyari? Ha? Bakit? Buti na lang nakauwi na ako agad. Yung pinapakuluan mong ulam umapaw na. Ha? Si Katkat buti nanonood lang ng cartoon. Pero si Carl malapit na makalabas ng playpen. Paano kung gumapang o maglakad yun papuntang kusina? Buti na lang talaga. Buti at nakauwi na ako. Paano kung nag-OT pa ako? Tapos nagtuloy-tuloy yung tulog mo? Oh my God, asan sila? Andun na sa kwarto nila. Binigyan ko na ng mga dede para mag-settle down na sila. Oh my God, I'm so sorry. Sana ginising mo ako kaagad. Ikaw ba magpapatulog o ako na? Ako na. Tapos saka tayo mag-dinner. Ay wait, yung ulam, anong nangyari sa ulam? Mukhang makakain pa naman siya. Go, patulugin mo na yung mga bata. Tapos balikan mo ako. Maliligo lang ako. Mag-usap tayo mamaya. Tingin ko dapat tumigil ka na sa trabaho. Ha? Obviously, Emma, hindi mo kayang pagsabayin. Teka lang naman, Martin. Ito lang yung time na nakatulog ako tapos papatigilin mo ako kaagad? Teka, kalma lang. Nag-uusap lang tayo, hindi tayo nag-aaway. Pinapatigil mo ako sa trabaho Oo, kasi nakikita kong hirap na hirap ka na. Nahihirapan ako, oo, pero hindi naman sagad-sagarang hirap na hirap. Hindi pa ba? Wake up call na yung kanina, Emma. At saka, nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Anong ibig mong sabihin? Napangit na ako, Losyang? Hindi. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Pero you look really, really tired. And unhappy. Tired matatanggap ko. Pero unhappy, hindi naman Hindi naman? Medyo lang. Bakit? Kasi pagod na pagod ka. Kulang ka sa tulog. Pagod ka sa biyahe at pagod ka sa pag-aasikaso dito sa bahay. Emma, kahit ano pang gawin mong rason, obviously hindi sapat yung meron tayong tagabantay sa mga bata tuwing papasok tayo sa trabaho. Yes, nagagawa mo yung mga gusto mong gawin pero anong kapalit? Health mo, safety ng mga bata. Martin, ngayon lang ako nakatulog nang hindi sinasadya. Emma, regardless, dahil nangyari na, posibleng mangyari ulit. Again, dahil pagod ka sa trabaho. Binigyan na kita ng chance.
At isang beses lang ang afford kong ibigay sa'yo. Aantayin pa ba natin na magkasakit ka bago ka tumigil sa trabaho? Pag nangyari yon, sino mag-aalaga sa mga bata? Siyempre ako, di ba? Paano ang trabaho? Kakalimutan ko? So paano tayo makakaipon para sa future ng mga anak natin? Ang OA naman agad ang tingin mo sa sitwasyon eh. I gave you a chance. Pero hindi naman ganun kagrabe yung nangyari, Martin. Pagod ka ba sa trabaho? Yes or no? Yung totoong sagot. Oo, pagod ako. Pero kahit naman ikaw pagod din, di ba? Yun na nga ang problema. Pareho tayong pagod sa trabaho. Dapat isa lang sa atin yung ganun. Hindi yung pagod ako sa trabaho tapos ikaw pagod ka sa trabaho at sa bahay. I'm sorry, Emma. You can't have both worlds. Not yet. Not now. File your resignation within the week. Kung pwede nga lang bukas eh. Pero sige, within the week. Martin, seryoso ka ba? This is for you, Emma. At para sa mga bata. Kasi aaminin ko, gustuhin ko mang ako ang mag-give up ng trabaho ko para ako ang mag-asikaso dito sa bahay. Parang dehado tayo doon. Mas malaki ang sweldo ko. Okay. Pero teka. Hear me out. Ito ang pinaka-importanting rason. Aaminin ko, you have ways of taking care of the kids in our house na mas effective kaysa sa akin. Sa madaling salita, mas magaling kang mag-alaga kaysa sa akin. And Emma, the kids need you more than ever. Pag lumaki-laki pa sila, yun, baka pwede na. Pwede ka nang bumalik sa trabaho ulit. Yan kung may tatanggap sa akin by that time. Emma naman, ang daming stories dyan. 40s, 50s, even 60s, nakakahanap pa ng trabaho. Right timing lang. At right mindset, okay? Pag-iisipan ko. No, babe. Isa to sa mga bagay na hindi mo na kailangan pag-isipan. Kailangan mo lang akong sundin. Trust me. You know what's best for the kids. I know what's best for you. And true enough, nung linggong yon, Popoy at Bea, nag-file ako ng resignation. At believe it or not, iniyakan ko yun ng sobra. Kasi nasa sales and marketing field ako ng isang real estate and construction company. Medyo malapit sa trabaho ni Martin na isang engineer. Sobrang sama ng loob ko that time kasi nawala ako sa gusto kong career path dahil lang sa isang beses na pagkakamali. Na in my opinion, hindi naman sapat na grounds para mag-resign ako. Although yes, may point naman si Martin. Tama naman mga sinabi niya. Pero sana he gave me a chance pa rin to prove na I can be a working mom. Feeling ko tuloy, matagal na akong gustong patigilin ni Martin. Nag-aantay lang siya na magkamali ako para ma-push ang gusto niyang mangyari. Sa totoo lang, kaya ko naman eh. Kayang-kaya ko, Popoy at Bea. Konting pahinga lang ang kailangan ko. Pero kaya ko. But during that time, sinunod ko na lang ang sinabi ni Martin. Bukod kasi sa galing niya magpasikot-sikot ng paliwanag, siya ang padre de pamilya. Or more like, siya ang dominante sa aming dalawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Dominante. Popoy at Bea, sa mga sumunod na buwan, I became a full-time housewife. It was not an easy task. Rewarding siya in a way na you get to experience being a mother and a wife and to see your family well taken care of. Umaapaw na saya na yon. Pero let's be real. Marami ang katulad ko na somehow meron pa rin hinahanap na sense of fulfillment career-wise. I love my kids, I love my husband, pero I also have other dreams, Popoy at Bea. Pero ever since nag-stop ako mag-work, never ever nang pumayag si Martin na magtrabaho ulit ako. Kahit part-time, kahit work from home, bawal. Kahit kumuha na kami ng stay out na yaya, ayaw pa rin niya. Actually, yung yaya, pinapalitan niya ng kasambahay.
Mag-focus daw ako sa mga anak namin. At yung kasambahay na lang ang sa paglilinis and everything else na kailangan gawin sa bahay. Sa iba, it would be like a dream come true. Kasi asawa mo lang yung nagtatrabaho. Pero for me, I wanted to do more. I can do more. Pero si Martin ang batas. If he says no, then it's a no. Hindi na lang ako lumalaban kasi ayoko ng away. Oh my God, ang sarap ng pasta nila. Agree ako dyan. Iba talaga pag yayamanin yung resto, no? Hindi naman sa ganon. Marami naman hindi mamahalin pero masarap, di ba? Sa bagay. Happy? Hmm? Tinatanong kita kung happy ka. Babe, this is the first time na nag-overnight tayo sa hotel na hindi kasama ang mga bata. Na tayong dalawa lang. Siyempre happy. I mean, aminin mo, we love our kids. Pero we miss our quality time, tama? Tama ka naman. Kailan ka ba walang masyadong trabaho? Bakit? Eh, iniisip ko sana baka pwede tayong mag-family vacation. Huli nating ginawa yun, wala pa si Carl. Ang liit-liit pa ni Katkat. Sige. I-check ko yung schedule ko. Tapos pagplanuhan natin. Okay. Sakto. Buti na open up mo yan. Let's have as many staycation and family vacation. Bago lumabas si baby number 3. Sorry, ano? Bago lumabas ang alin? Baby number 3. Si Bunso. The final Bunso. The final ano? Bunso? Teka, babe. I'm confused. Hindi ako buntis. Oh my God, mukha ba akong buntis? Nabigyan ba kita ng hint na buntis ako? Relax, babe. Relax. Ang ibig kong sabihin, it's time na para umpisahan na natin si baby number 3. Teka, gusto mong magka-baby pa tayo ng isa pa? Eh, ang liit-liit pa ni na Katkat at Carl. Babe, ano bang sinasabi mo? Magpo-4 na si Katkat. In about a month actually. Si Carl naman, 2 years old na. Anong ang liit-liit pa? Martin, okay sige, si Katkat medyo malaki na. Kaya na niya mag-behave. Pero si Carl, babe, nakita mo naman parang kiti-kiti yung anak mo. Parang baboy mo sa pagka-hyper. Tapos bubuntisin mo pa ako? Na-imagine mo ba gaano kahirap yon? Ayan ka na naman, Emma eh. Nag-overthink ka na naman. Sinasarado mo na naman yung utak mo. Eh remember, 2 years old din si Katkat nung nanganak ka kay Carl. Kinaya mo naman, di ba? Well, that's because wala akong choice kundi kayanin, duh. Oo, kinaya ko, ginapang ko. Pero nakita mo naman ako during that time, di ba? I was so friggin' tired. Buti na nga lang at hindi ako nagka-postpartum depression eh. Kukuha tayo ng yaya, aside sa kasambahay natin ngayon. Yeah, pero still, hindi pa rin madali. Saang banda ba? Kukuha na nga tayo ng yaya, di ba? Oo, pero can I take at least a couple of years para magpahinga? Ang hirap pag may inaalaga ang mga toddlers tapos malaki yung tiyan. Kaya nga may yaya eh. As if naman sasama sa yaya lang basta yung mga bata. Kakailanganin pa rin nila ako pa rin yung lalapitan nila. Siyempre, nanay ka eh. Exactly. Tsaka babe, feeling ko hindi pa ako nakaka-recover from taking care of 2 babies at the same time. Mentally, physically, lalo na physically. Ang daming sumasakit sa akin pag buntis ako. At isa pa, hindi pa nga nawawala totally yung pregnancy weight gain ko eh. Madalang lang ako nakaka-exercise. So tungkol pala to sa figure mo? Yung figure mo lang inaalala mo? What? Of course not! Kakasabi mo lang eh. Isa lang yun sa factors, okay? Pero more than my figure, ako mentally and emotionally hindi pa ako ready magbuntis ulit. I'm still tired, Martin. 4 years na akong pagod. 4 years and counting. Pwede ba akong magpahinga pa kahit 1 taon? Or 2? Let me enjoy our kids muna. Kasi pag nagka-baby tayo ulit, mahahati na yung atensyon ko. Kawawa naman sina Katkat at Carl. Bakit ba parang gumagawa ka na lang ng excuse? Oh my God! Excuse?
Excuse lang ang tingin mo sa saloobin ko? Are you even listening? Oo, Emma. Narinig ko lahat ng mga sinabi mo. And honestly, tunog nagpapalusot ka lang. Martin! Akala mo ba gusto ko ng malaking pamilya? 3 or 4 kids nga, di ba? Yeah, pero that was before ma-experience natin ang magkaanak. Nung mga time na akala natin madali lang ang lahat. And I don't know kung napapansin mo, pero it's not easy. It's so freaking hard! Emma, meron nga dyan 10-10 ang anak eh. Pero kinaya? My God, Martin! Kinumpara mo ako sa ibang nanay? Sa ibang babae? Guess what? Hindi kami pare-parehas. Alam ko. All I'm saying is, hindi imposible. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin. What the hell? Uulitin ko. I will give you all the support you need. Kahit 2 yaya pa yan, sige. Martin, you don't get my point. Emma, ikaw ang hindi nakakaget sa akin. Ikaw ang hindi nakakaget sa mga plano ko para sa pamilya natin. Eh bakit ganun? Mga plano mo? Mga plano mo lang? Bakit parang ikaw lang yung nagdedesisyon? Di ba dapat tayong dalawa? Kasi hello, mag-asawa tayo. And as far as I know, mag-asawa ang dapat nagpaplano. Hindi yung isang asawa lang. Emma, babe, as much as I want to give you the chance para mag-decide, parang unfair naman sa akin. Unfair? Kasi una sa lahat, sino bang bumubuhay sa pamilya natin? Ako, di ba? Ako ang kumakayod para sa mga gastusin yung lahat. Ikaw ang nag-aalaga sa mga bata, oo. Pero hindi mo sila maaalagaan if not for the money na pinapasok ko sa bahay. Kaya ako ang magdedesisyon. Kasi ako ang bumubuhay sa inyo. Aminin natin, wala kang ambag financially. It's all me. You have nothing. Kaya please, sundin mo na lang ako. Saan ba't makikita mo rin na makakabuti sa atin tong mga plano ko. Kaya Emma, babe, give me another child. I want another child. Popoy at Bea, natanga na lang ako sa mga sinabi ni Martin. Andun ulit ako sa point na pinigilan kong magsalita or more like pinigilan kong magalit kasi pag nagsalita pa ako, baka sumabog na ang emosyon ko. And then what? Sasabihin na naman ni Martin na binabase ko na naman sa emosyon ko yung decision making ko. At isa pa, si Martin kasi yung tipong napakakalmadong tao. Yun yung style niya eh. Kahit mali siya, kahit kung anong kabalastugan na ang lumalabas sa bibig niya, nagmumukhang tama. Kasi kalmado siya. Sinasabi niya lahat sa paraang akala mo alam na niya lahat. Para siyang professor, scientist, o doktor kung magsalita. Walang bahid ng galit. Kaya tunog tama. Ang nangyayari tuloy, nahihiyang makipag-away yung kausap niya. Nahihiyang ilabas ang saloobin. Kasi ako personally, I can't remain calm like he does. Lalo na sa mga issues naming mag-asawa. I need to express it the way he would not only understand, but also feel what I'm feeling. Pero again, nagtimpi lang ako, Popoy at Bea. And somehow, sa pagtitimpi ko, nakahanap ako ng ibang paraan to get even. Babe, tingin mo dapat lumipat na tayo ng bahay? Baka maliit na to para sa atin. Oo, tama. Sige, titingin na ako ng ibang lugar. Tapos, ipapabenta ko to sa isang agent namin. Try ko muna humanap ng rent to own habang hindi pa kompleto yung ipon natin para sa down payment ng lupa. Basta babe, akong bahala. Akong bahala sa atin, okay? Okay, babe? Babe, Yeah, sure, ikaw na bahala.
Narinig mo naman ba yung mga sinabi ko? Oo naman. Sorry. Are you okay? Oh, I'm okay. Parang may iba kang iniisip. Come on, tell me. Ano yun? May problema ba? Is it yung plano ko sa bahay? No, wala. Okay lang ako. Obviously, hindi. Kaya sige na, sabihin mo na. Ano kasi 3 days na akong late. Really? Yes! Yes! Pero wait. Hindi pa tayo sure. O, halika na. Mag-pregnancy test na tayo. Wala akong stock. Bibili pa ako. O, halika na. Samahan kita. Ay, wait. Teka. May meeting pala ako in 30 minutes. Go na, pumunta ka na sa meeting mo. Ako nang bahala. Ikaw nang bahala? I'll surprise you na lang. If pag uwi mo may bonggang handa, then yes, may baby number 3 na tayo. Pero pag wala, edi... Pag wala, then we will try again. Tonight. Pero actually, regardless, meron man o wala, I will make love to my wife. Sige na, papasok na ako. Idaan na kita sa drugstore? Wala pa si Yaya, mamaya na ako. Ako nang bahala. Go, pasok ka na. I love you. Love you. Message mo ako ha. Okay. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit dito ka sa apartment ko nagpe-pregnancy test? Patulog na ako dyan, tapos ang alampag ka. Grabe ka naman, Ate Lai. Kailangan ko lang na masasandalan ganun. Zay, ang daming pader. Dingding sa bahay nyo, madami din. Doon ka sumandal. Huwag kang maingay, lalo kung natitense pag chumichika ka eh. Wow! First time, te. Nakadalawa ka na, pinapaalala ko lang. Patawarin ako ng Diyos pero first time kong pinagdadasal na sana wala. Sana hindi ako buntis. Sana false alarm. Ay, bakit? Nagtanong ka pa talaga. Ay, oo nga pala. Pero, Zay, pag meron, huwag ka sana magalit ha. Huwag magalit kay Lord above there. Huwag ka magagalit kay Martin Rivera at lalong huwag ka magagalit sa baby mo. Ate Lai naman, ano bang tingin mo sa akin, masamang tao? Hindi naman sa ayaw kung magka-baby ulit. Ang akin lang, wag muna. Pumuporma pa nga lang ako na magbalik sa trabaho eh. Ay, pinayagan ka ba ng Diyosawa mo? Hindi. Oh, di manahimik ka. Medyo mas okay na kasi ngayon eh. Meron ng routine si Bunso, mas mahaba ng tulog ko sa gabi. Nakakapagnap na sa hapon. So, alam mo yon, feeling ko mas gamay ko na pagsabayin yung trabaho tsaka pagiging nanay. Naku, pag sinabi mo kay Martin yan, I bet ang sasabihin niya, mas maluwag na pala yung schedule niyo ng mga bata. Mas okay ka na. So, mas pwede na tayo mag-baby ulit. Yun nga eh, iniisipan ko pa paano ako makakalusot. Alam mo, chika tayo ng chika dito. Lahat ng pregnancy test mo na-expire na. Okay, tara. Silipin na natin. Ready ka na? Tatanggalin ko na yung takip. Okay, push. Ready na ako. Ito na. In 3, 2, 1, Tcharan! Oh my God! Thank you, Lord! 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 Thank you po talaga! Oh my God! Salamat, Lord! Pinakinggan niyo ako. Thank you po talaga! Thank you! Hoy, alam mo ikaw, nakaka-offend ka. Ang dami-dami dyan naglulupasay na kay Lord, mabiyayaan lang. Tapos ikaw kabaliktaran ng pinapanalangin mo? Iba ang buhay sa mga sinasabi mong tao, Ate Lai. May mga sarili akong issues at problema. Kaya wag mo kaming ipagkumpara. I'm just saying. Okay, huwag kang mag-alala. Alam ko namang marami ang katulad mong nagdadasal na hindi buntis. Lalo na yung mga bata pa lang ay mapupusok na. Pero ate, parang hindi naman magandang ganito ako kada buwan. Palaging ninenervyos. Mag-ano kaya ako? Mag-pills? Pills? Birth control pills? Oo. Andun sa drawer ko, madami. Sandamakmak. Iba't ibang brand pa yon. Hala,
Bakit meron ka? Hello? Nakikita mo tong dede kong to? Tsaka tong chubby cheeks ko? Babaeng babae, di ba? Salamat BCP yarn. I mean, bukod sa plastic surgeon ko. Ah, okay. Pero Zay, hanapin mo muna sa internet kung kailan ka pwede mag-take ha. Ay, pero alam mo, chika ng office mate ko, may mga side effects daw yan sa babae. Gaya ng? Baka raw tumaba ka kasi gaganahan kang lumafang. Nakakabawas din daw ng L yan. So, imbis na hotdog ng Diyosawa mo lafangin mo, literal na pagkain ng gagapangin mo. Oo naman. At saka, ewan ko kung true nakakadry daw yan. Nang balat? Ng balat. Sa tahong mo. We? Chika lang naman yun ng friend ko kasi nga 'di ba birth control, so babawasan ng LMA sa ison mo. So magiging Sahara Desert dry ka. So hindi ka nun daw kayami makipagtsuktsakan. Lahat ba ng babae ganun effects? Ewan ko lang. Isang friend ko lang naman yung nakachika ko. Malay ko bang kakailanganin mo. Pero mag-research ka muna pagka juminom niyan ha. Siyempre, iba yung purpose niyan sa'yo, iba para sa akin. Sa akin, nakakabawas ng pagkalalaki. Sa'yo naman, nakakabawas ng katas ng babae. Ew, Ate Lai! Bruha ka? Virgin ka te? Paiw-iw ka pa dyan. 2 tiyanak na ngayon ba sa'yo? Hala, sige go, kumuha ka na. Pero Zay ha, consult your doctor first. Baka mamaya may hilo-hilo kasi sisihin mo pa ako. Che! Popoy at Bea, that's when I realized na how badly I wish not to get pregnant. Hindi pa muna ulit during that time. Kasi gusto ko sanang bigyan ng konting window naman yung sarili ko. I'm not like other super moms out there na kayang pagsabayin ng 1 dosenang anak. Physically pwede, pero mentally hindi ako ganun katibay pagdating sa pagod at stress. Gusto ko sanang mag-oplan balik alindog man lang. Mag-exercise, mag-healthy lifestyle, at mabalik yung dating ako. Hindi lang sa katawan, kundi sa isipan. Pahinga lang naman, Popoy at Bea. And then, kapag nakapag-bounce back na ako, saka kami pwedeng magplano ulit for a new baby. Kasi nakarecover na ako as a mother and as a woman with my own personal needs. Kaya kumonsulta ako sa OB. And then, I started taking birth control pills. Pasensya na sa mga conservative na nakikinig at hindi sang-ayon sa mga pills. Pero yun lang kasi ang tanging paraan para hindi masunod ang gusto ni Martin. Total, hindi naman niya pinakikinggan ang opinion ko. E di, babaliwalain ko na lang muna, panandalian, ang kahilingan niya. Babe? Yes, babe. Hindi ako natapos eh. Really? Nako, sorry babe Umaga kasi. So, I don't know. Wala pa ako masyadong lakas. Pero sabi mo kasi, ganitong oras mataas yung hormone mo, di ba? Para makabuo tayo. Tama? Yeah, pero babe, ayusin natin next time ha. Kasi sa pagkakaalam ko, mas mabilis mabuntis kapag, meron ding additional tulong yung pag-travel ng sperm cell mo kung alam mo na. Natapos din ako. Para kumbaga ang explanation ni Doc is mas madulas or mas smooth yung pag-travel ng sperm mo or something. Okay. Gets. Sige babe, gagalingan ko next time. Ilang beses na kasi na ikaw lang yung natatapos. I'm sorry talaga. Masisisi mo ba ako? Nakikita pa lang kitang hubad. Sobra-sobra na eh.
I mean, baka lang yun yung dahilan kaya hindi pa rin tayo makabuo. Sige, sige. We'll fix it. Tara, shower na tayo. Pupunta tayong mall, di ba? Ipapasyal natin yung mga bata. Ay, babe, mauna ka na. Bakit di pa tayo magsabay? I-check ko muna yung mga bata. Andyan naman yung yaya, di ba? Oo nga, pero baka kasi hindi pa naayos yung mga gamit ng mga bata eh. Kaya sige, go. Una ka na, check ko lang yung mga bata tapos habol ako. Okay. Dalian mo. Sige. Teka, asan na ba yung bag ko? Ay, ito. Oh my God, nakalimutan ko ata uminom ng pills kahapon. Asan na ba yun? Uminom kaya ako ng 2 today. Asan na yun? Ay, ito. Oh my God, ubos na. Teka, kailan pa to naubos? Sure kung hindi ako uminom kahapon. Kailangan makabili ako kaagad. Ay, sa mall. Sa mall na lang ako bibili. Nakakainis. Babe, nag-aantay pa lang naman tayo ng table, 'di ba? Pwede kayang sumaglit muna ako sa ano. May bibilihin lang ako. Ano yun? Samahan na kita. O kaya, samahan ka na naming lahat. Ay, hindi. Okay lang. Mabilis lang ako. Matatagalan pa pag sabay-sabay pa tayo. Ano bang bibilin mo? Gusto mo ako na? Para di ka na mapagod? Ay, hindi. Diyan lang naman. 1 floor up lang. Balik din ako kaagad. Bantayan mo baka mamaya may available ng table para sa atin. Okay, sige. May pera ka? Eto, gamitin mo na lang yung card ko. Hindi, okay lang. May cash ako. Sayang yung cash mo. Itago mo na lang. Eto, card ko. Hindi, okay lang. Ibili mo na lang ako ng sapatos mamaya kung kating-kati ka na gamitin yung card mo. Sige na, bibili na ako. Balik ako kaagad. Grabe, kapagod. Oo nga, sakit ang paa ko. Buti na lang dala natin yung stroller. Kahit malaki. At least hindi tayo hirap buhat-buhatin si Carl. Tapos si Katkat din. Mahilig magpabuhat. Buti kasya pa siya kahit papano sa stroller ni Carl. Payat kasi si Katkat. Ganun daw talaga pag babae. Anyway, uuwi na yata yung yaya. Ay, oo nga pala. Swelduhan na natin. Ay, teka, hinanda ko na. Eto, Wow, nasa ampaw talaga? naubusan na ako ng envelope eh. Sige na, ibigay mo na yan sa yaya para makauwi na rin siya. At para wala na tayong inaalala. Sige. Ate Rose? Ate? Yes po, ma'am. Ito na yung sweldo mo. Naku, salamat po, ma'am. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Alam ko, di ba, day off mo dapat today. Pero salamat at pumayag ka pa rin pumasok. Ganun po kasi talaga, ma'am, kapag nangangailangan. Basta po kapag kailangan niyo ko, kahit day off ko, okay lang po sa akin pumasok. Naku, salamat ha. Sige na, uwi ka na. Ay, teka, iuwi mo na rin tong mga to. Ay, alin, ma'am? Itong mga take-out natin kanina. Sige, go, iuwi mo na. Kasi baka hindi namin makain yan bukas. Tignan mo nga, ang dami pang darang ulam kanina. Kaya sige na, iuwi mo na. Ay, sige, salamat po, ma'am. Emma! Tinatawag ba ako ni Martin? Ay, yes po, ma'am. O ano ba yun? Bakit bang lakas-lakas ng boses mo? Ano yan, dito lang ako, kausap si... Martin? Teka, bakit mo ko sinampan? Ano to, ha? Ano to? Teka, saan mo nakita yan? Paano mo nakita yan? Ano to, ha? Umiinom ka ng pills? Akala ko ba nagtatry tayo, ha? Kaya pala hindi ka mabuntis-buntis kasi putik umiinom ka ng gamot? Sir? Rose, huwag kang makialam dito. Umalis ka na. Sir, relax lang po. Alis! Kundi, itatapon kita sa bintana. Rose, umalis ka na. Ma'am, Okay lang ako. Away mag-asawa lang to. Sige na, Rose. Uuwi ka na. Balik ka na lang bukas ng umaga, ha? Ang tagal! sige Kilos po. na! Labas! Opo. Halika nga dito.
Martin! Aray, ano ba? Salita ka. Anong ibig sabihin nito? Ayaw mong mabuntis? Ayaw mo akong bigyan ng isa pang anak? Ha? Martin, nasasaktan ako! Magpapaliwanag ako, please! Siguraduhin mong kapanipaniwala yung paliwanag mo, ha? Ano na? Magsalita ka na. Bakit ayaw mong mabuntis, ha? Para inisin ako? Asarin? Ano? Gusto mong pasakitin yung ulo ko? Masaya kang nahihirapan ako? Ha? Sagot! Ayokong mabuntis kasi ayokong mabuntis! So ano? Ipagkakait mo sa akin yung kagustuhan ko magkaroon ng masayang pamilya? What the hell, Martin? Anong masayang pamilya ba pinagsasabi mo? Dapat ba 3 anak para masabi mong masaya tayo? O baka ang ibig mong sabihin dapat manatiling sunod-sunuran sa iyong asawa mo? Ano bang tingin mo sa akin, paanakan? Asawa kita? Nanay ka ng mga anak ko? Obligasyon mo lang naman ang hinihiling ko? Obligasyon kong maging mabuting asawa. Pero hindi ko obligasyon ang ibigay sa iyo ang isang bagay na ayoko. Ah, kaya nagtago ka? Palihim kang umiinom ng lason, ganon? Hindi lason, Martin. Proteksyon. Proteksyon ko yan para sa pagkababae ko. Proteksyon ko yan laban sa pagiging dominante mo. Dominante? Ako? Paano? Dominante na ba kapag ginawa ko ang responsibilidad ko bilang asawa at ama ng tahanan? Porket ako ang nasusunod sa lahat? Ano magagawa ko, Emma? Sa ating dalawa, mas magaling ako mag-isip. Tingin mo magiging maluwag ang buhay mo kung hindi dahil sa akin? Excuse me, ano? Ginawa at ginagawa ko ang lahat para sa'yo, Emma. Para sa mga anak natin. Nagpapakapagod ako't lahat-lahat. Tapos isang dagdag na anak lang di mo magawa? Yan ang hirap sa'yo eh. Kung tratuhin mo yung pagbubuntis ko, kala mo isa lang sa mga supplier mo. Hindi ganun kadali yun, Martin. Mahirap, masakit, nakakabaliw, baka akala mo. Ang akin lang naman, pahinga pa ng konting palugit. Bigyan mo naman ako ng chance na huminga. Lahat na kasi ng mga importanteng bagay sa buhay natin, ikaw ang nasusunod. Ikaw lang! Hindi mo ako tinatanong kung gusto ko ba o hindi. Kung tanungin mo man ako, hindi mo rin pinapakinggan yung sagot ko. Kasi nga, palaging walang sense yung mga pananaw mo. Walang sense? Wala ka lang talagang pakialam. Hinayaan kita, Martin. Binigay ko sa'yo lahat ng karapatan mo bilang lalaki sa bahay na to. Lahat! Ultimo mga karapatan ko, pinaubaya ko na sa'yo. Kasi mahal kita. Doon ka masaya. Kaya hinayaan kita kahit nakakagigil ka. Pero lang sa isa, Martin. Pasensya ka na. Hindi kita mapagbibigyan. Kaya I'm sorry kung naglihib ako or nagsinungaling ako. Kasi ayaw mong makinig eh. Kung pwede lang, ipasa ko na lang sa'yo yung matres ko. Ikaw na lang sana yung magbuntis kung gusto mo. Popoy at Bea, yun ang unang beses na nag-away kami ng malala ni Martin. And I thought it would also be the last. Pero yun pala, season premiere pala yon na mahabang serye ng awayan. Kasi simula noon, natuto na akong umalma. Natuto akong i-exert yung gusto ko, yung opinion ko. Kahit pa pagalit kong navo-voice out, kahit pa umiiyak ako, ang importante, napaparating ko na kay Martin yung saloobin ko. Kasi Popoy at Bea, hindi porket kalmado tama na. At hindi porket emosyonal mali na. At bilang resulta, tuluyan kaming naghiwalay. Affected na kasi lahat. Decision making sa bahay, sa mga bata, at ultimo sa sex life namin. Ever since nahuli niya akong nagpe-pills, never na niyang binigay sa akin ng satisfaction when it comes to lovemaking. Real talk lang. Palagi siyang nakakatapos at ako hindi. Parang ginagamit niya ang sex bilang pagganti sa akin. One problem, one issue led to another problem, another issue, hanggang poof, our marriage got destroyed. Popoy at Bea, 2019 nung nag-file ako ng annulment pero ngayong 2022 lang na-finalize lahat.
dahil na rin sa pandemya. Sa totoo lang, isa ko sa siguro'y 1% na tinuturing na blessing in disguise ang pandemic. Kasi nakahanap ako ng work from home job. Kaya nakakasama ko pa rin yung mga anak ko. Si Martin naman, buti na lang ay full support sa mga anak namin. Hiwalay man kami, he will always be part of my life kasi we share two lovely kids. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Sana may napulot kayong aral o warning man lang para sa mga in a relationship. Maraming salamat sa oras at sana magtagal pa ng maraming taon ang Dear MOR. Lubos na gumagalang, Emma. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Dominante. Oras na para magbukas sa mikropono. Ayan, oras na natin, mga kapamilya. Diba? 19 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Yan na nga po, no? Ang pagtatapos ng kwento at kwentong pagtatapos na rin pala ng relasyon sa pagitan ni Emma at ni Martin, ang kanyang asawa na malinaw naman. Oo, si Martin yung tinutukoy na hashtag Dear MOR dominante sa kanilang relasyon. Alam niyo, maganda sa mag-asawa, no? Yung meron talagang nasusunod. Kahit pa nga sabihin natin, Bea, na sharing ang responsibilities, di ba? Ang duties as parents, as husband and wife. Meron talagang nangunguna eh. Meron yung may final say. Yan. Pero, not all the way. 'Di ba? Hindi naman din sa lahat ng pagkakataon. Bakit? May mga desisyon na katulad niyan ang pagbubuntis. Okay, pagbubuntis, pagdadagdag ng anak. Dapat ba nagdidesisyon lang nito yung main provider ng pamilya, which is dito sa kasong to si Martin, 'di ba? I don't think that's fair. Tsaka meron ka ng power over doon sa katawan ng isang tao. That's that's really unfair. Katawan ko to eh. Hindi ba ako pwede magdesisyon para dito kasi akin to. Bagaman sinasabi nga po sa kasal na nawawalan na ng karapatang lubos ang isang lalaki at ang isang babae sa kanyang sariling katawan, bagkus meron na rin karapatan ng kanyang lalaki, lalo ang kanyang asawa, lalo na sa pagprotekta at sa pag-aalaga dito. At hindi sa pag-aabuso. Kasi yung iba, ang iniisip, mag-asawa na tayo eh, may karapatan na ako sa'yo sa kung anong dapat natin gawin. Pero, syempre, tanungin mo rin yung may katawan. Kailangan nandun yung respeto, nandun yung pagtatanong, nandun pa rin yung pagmamahal. You don't treat your husband, your wife as an object. 'Di ba? Na isang gamit lang diyan na pwede mong ay gusto ko gusto ko ng tostadong tinapay, oven toaster, tsaka tinapay pack. Yan. Gusto ko ng palamigin ng tubig, ito pasok sa freezer ng ref, lalamig. Hindi mo naman pwedeng, gusto ko na mag-anak, asawa, halika, buo tayo. Kailangan after 9 months, buo na ito. Hindi ganoon. Hindi gamit ang asawa. Partner natin sila sa buhay. Okay? Correct. At saka eto parang kay Martin, nagkaroon kasi siya ng parang angas o confidence sa sarili niya na kaya niya kahit ilang pa yan, kaya kong pag-aralin yan, kaya kong ibigay yung mga pangailangan yan. Well, sa kanya yon. Tapos, di ba nga, inofferan pa niya, kukuha nga tayo ng yaya, ano pa bang problema mo? Kung yung pag-aalaga lang din naman,
o yung paghawak, pagbantay dun sa mga bata. Well, the thing is, lalo na sa mga lalaki dyan, you have to understand na hindi lang naman, anong tawag dito, hindi lang naman parang bagyan na nandito lang sa tiyan ng babae. Tapos, after 9 months, petics, ganun, tanggal agad nung bag na yan. Hindi po ganun. Si ano na nga nagsabi si Emma na rin na nagsabi, yung huling pangalawang pagbubuntis niya, na eto pa, unexpected pa, talagang na-drain siya ng bonggang-bongga kasi nga hindi siya prepared na mag-alaga ng dalawang maliit pa. 'Di ba? Yes. Regardless kaya sasabihin natin na may yaya, may kasambahay or what. Syempre bilang nanay hindi naman ibibigay ni Emma lahat dun sa kasambahay, iaasa dun, 'di ba? Meron pa rin Oo. siyang syempre sense of yung parang pagiging protected Responsibility. dun sa mga, Oo. pagiging responsible and protected dun sa bata na ako kasi nakakaalam talaga ha. Oo Kahit naman. sabihin natin may yaya and everything. So, mapapagod pa rin kahit 10 yaya pa rin ang ibigay mo dyan kay Emma. And sa mga lalaki dyan, you have to understand din na affected lahat Nakakapagod talaga magbuntis. Hindi lang siya 9 months nakakapagod or what. After, lalo na pag nanganak na. Ako nga lang na isa, pagod na ako. Ito pag si Emma, 2 pa, 'di ba? At saka alam mo, pinaka-ayoko po, Poy, yung kinumpara ni Martin, alam mo, ang daming ganyang lalaki, yung kinumpara ni Martin yung asawa niya sa ibang babae na, tingnan mo nga meron dyan, Mali yun. 5-5, 12 na ang anak, pero kinaya, nagapang, ganyan-ganyan. Anong gusto mo? Yun So, na lang ibig kaya sabihin yung ba? Asawa. Oo, ang ibig sabihin ba nun, Bea, mas magaling sila, di sa kanila ka, 'di ba? Di doon kayo, mag-anak kayo kung gusto nyo, 'di ba? Kasi alam nyo, meron naman kasi mga kababaihan na gusto talaga maraming anak at they are physically and emotionally and mentally prepared. 'Di ba? Oo. Na gusto ko talaga maraming anak, 'di ba? Yun yung pinaghahandaan niya. I mean, yun yung talagang isa sa mga primary highlights ng kanyang buhay. Pero maganda nga yung mga komento dito kanina, no, habang binabasa natin yung nag-aaway na sila tungkol sa pag-aanak, ayaw naman nung may katawan na magbuntis pa siya, 'di ba? Sana raw, nakalimutan ko kung sino yung nagsabi, parang si Anong chika? Yoshinori. Sabi niya, sana kumuha ka na lang ng baboy kung gusto mo ng maraming anak. Which is true. 'Di ba? Na parang ganyan kasi mag-anak ang baboy, may 8, may 7, 'di ba? May 9 pa dami. nga, may pwede mo pang tanggalin yung batik, mas mahal kasi yung walang batik. Di ba yung mga ganyan nun Dati nag-aalaga rin ng baboy dito, pero yun, baboy yun. Di ba? Hindi tao yun. Hindi tao. Di ba? Iba kapag ka tao, iba kapag ka asawa mo. Tatanungin mo, kaya mo ba? I mean, physically, sige, it may seem that way na mukhang kaya ng asawa natin kasi ang lakas niya. Pero emotionally, kailangan we have to be considerate as men, 'di ba, as husbands, na are you emotionally prepared to do this again, 'di ba? Na kasi alam niyo iba yung feeling na na nabuntis ng hindi handa kasi medyo uneasy ang pag-iisip ni Correct. Mrs. Okay? I'm speaking according to my experience na medyo nabigla rin kami dun sa pagbubuntis ni Mrs. Medyo iba siya, 'di ba? Pero nung Sino yan? Si pangalawa? Si hindi, wag na, nothing in particular. Okay, no one in particular. Okay. Okay, kung sino man doon sa mga anak ko. Pero meron kaming mga anak na pinlano talaga namin na siya pa nga'y nag-request, tara buo na tayo kasi parang masyado nang matagal yung gap. I mean, o sige, are we ready? 'Di ba? Nag-review kami. O sige, masusustain ba natin? O sige, ganyan. Sige, go. Mas masarap ang love making, sinasabi ko sa inyo. Kesa yung ayaw nung isa, tapos yung isa lang ang may gusto. Both ways yan both ways yan. Kapag ayaw pa nung lalaki, hindi pa siya at peace na parang dali buo na tayo, pero hindi, kaya na natin, hindi magiging ganung kasarap ang pagbuo ng pilit. Diba? Pilit, totoo yan, half-baked. Kaya Planado. maganda talaga na pag-uusapan. Maganda yung may family planning tayo. 'Di ba? Kahit nagasgas ng sinasabi yan, tapos ikukumpara pa, ito pa yung panlaban ng iba na mga dominante, Bea. Yung kanina, nabanggit ni Martin,
Ay hindi pala, nabanggit nung kaibigan ni Emma, si Ate Lai, 'di ba? Nung si Emma kasi ay nag-negative doon sa kanyang pregnancy test na ginawa doon sa bahay ni Ate Lai. Sabi niya, "Huwag kang ganyan na ang daming gusto magkaanak, ikaw ang laki ng tsansa mo tapos nagpapasalamat ka dahil hindi ka nabuntis." I mean, kung papakinggan mo lang 'yon bilang 'yon, pangit nga naman pakinggan, 'di ba? Na ayoko mabuntis kahit may kakayanan ako. Talaga, kapag ikukumpara mo doon sa mga gusto magbuntis pero hindi makabuo. Pero kasi, they also have plans. They also have considerations na iniisip. Meron din sila mga future, anong tawag mo rito, plans nga, na gusto ko rin sana magtrabaho, gusto ko uling maibalik. Gusto ko lang muna nga maganda, gusto kong i-enjoy na inaalagaan yung mga anak ko. Hindi pa ako ready na mag-alaga pa ulit ng isang bulilit. Does it mean na I'm less of a person? Masama ba ako magulang? No. Oo, hindi. Hindi ganun yun. O kaya wag niyong ikukumpara. Napakababaw nung comparison eh. At saka you have to remember guys, no, magkaiba sila ng buhay. At saka magkaiba sila ng lalong-lalo na ng Diyosawa at ng pinagdadaanang sitwasyon within the marriage. Kasi yung iba, pwedeng hirap na hirap, pero alam mo yon, napaka-harmonious ng kanilang communication, fair and square, yung decision making and everything. Pero pagdating nga naman dito kay Emma at saka kay Martin, kitang-kita naman na talong-talo itong si Emma. Ngayon, Popoy, merong isang nag-comment doon. Nakalimutan ko rin kung sino, umakyat na kasi. Pero parang sabi niya, yan kasi Emma, piramihasa mo kasi si Martin. Hinayaan mo kasi na siya yung magdesisyon and everything from the beginning. So ano yun? Kasalanan ba ni Emma? Dapat ba from the start, nakipag-away na siya and everything? Umalma na siya and everything? Ako tingin ko, hindi nasa ugali na ni Martin yun eh. Namihasa. Sa tingin ko namihasa, Bea. 'Di ba? Siguro sa una kasi okay lang. Okay lang na magpasakop ka. Syempre sa asawa mo, mag-asawa na kayo eh. 'Di ba? Magpasakop ka, hindi mo man plano pang magkaanak pero nandiyan naman in full support naman yung asawa mo. Pero namihasa itong si Martin. Akala niya ganun na yung paraan. 'Di ba? Which is mali naman na talaga. Kasi nga, yung ibang sakit ng mga lalaki dyan, nasa kanila yung pera. Sila yung parang number one nga na nagdadala ng nagpo-provide and everything. Sa kanya umaasa. Kaya feeling niya, yun na lang yung parang reward sa kanya. Na siya ang mag-decide o magdesisyon para sa lahat. Kasi nga, siya yung nag-overlook dun sa, sa welfare. Sumbat yun. Alam mo ba, hindi maganda yun hindi maganda sa mag-asawa yun. Kasi sumbat yun eh. Panunumbat at hindi maganda sa mag-partner yung nagsusumbatan. Lalo na yung naibibigay ko naman ang lahat. Don't you say that. Lalo na kapag kahit ikaw ang nagbibigay ng pangkuryente, pantubig, ng pangkain, ng lahat. Kasi nga, kung merong issue na sinasabi yung asawa mo sa'yo, it just means na hindi mo na ibibigay ang lahat. You have no emotional responsibility. You have no emotional support and consideration doon sa asawa mo. 'Di ba? The mere fact na siya ay nagrereklamo na sinasabi niya ayoko pa magbuntis, wag mo na tayong bumuo, bakit tayo may issue ganito? The mere fact na meron kayong issue, hindi mo na ibibigay ang lahat. 'Di ba? Sometimes you just have to simply listen, 'di ba? At pagbigyan yung gusto ng asawa mo. Hindi lahat ay napapasaya ng pera na ipinapasok mo sa loob ng tahanan ninyo. It takes more than that, 'di ba? Para magkaroon ng isang sabi nga ni Bea kanina, harmonious relationship, 'di ba? Hindi puro pera na nabibihisan ko kayo na kaya hindi 'yon, ang pangit. Kaya kayo na mga provider, lalo na sa mga lalaki na katulad ko, no. Huwag niyong sasabihin na ibibigay ko naman lahat, bigyan mo ako ng anak. No. 'Di ba? At tumanggi ang asawa ninyo. Ibig sabihin 'yon, may kakulangan ka. Kulang ka sa pakikinig sa asawa mo, hindi mo pinakikinggan at inaalam yung damdamin niya. Malaking pagkukulang 'yan as a partner. At bilang sinabi mo nga, pagkukulang as a partner, eto pa yung isang pwede nating i-touch, no, Popoy, na parang simpleng bagay siguro sa iba, pero feeling ko sa iba malaking factor. Yung sa dulo, yung sa lovemaking nila, na parang pinaparusahan ni Martin si
si Emma by not giving her, anong chika yun? The satisfaction dun sa tuwing naglalami. Parang si si Martin lang ang palaging masaya from start to finish. parang, sa akin red flag yun Sa akin parang factor yun Parang hindi ko napupusuan yung partner. Ano ba't naging mag-asawa? Ang pangit. Okay, mature talk. Ang pangit sa pakiramdam na ikaw ay gawing parausan na lang. Okay, Bea? Ang pangit sa pakiramdam kahit ikaw yung babae, kahit ikaw yung lalaki, ikaw yung pinagpaparausan lang. Siguro sometimes lalo na kung ikaw yung, ano ba yung kabaliktaran ng dominante? Ano ba yan? Ikaw yung, submissive. Ikaw yung nagpapaubaya. Yung ganyan. Siguro, minsan, you find pleasure kasi may mga taong submissive naman and they find pleasure, even sexual pleasure, by being submissive. Diba na natapos yung partner ko, I feel good. Ayan, pero sa kaso ni Alam mo, ang yabang, it goes beyond that eh. Diba? Ang parang gamit lang kita ha, sandali ha, papapagod lang ako, papawis, okay, bag, na yun, nag-drums na. Ayan. Tapos na ako. Okay. Tapos ikaw. Alam mo naman na hindi naman as submissive yung asawa mo na she finds pleasure, 'di ba? Na basta makatapos ka kasi may mga ganyan namang partner, 'di ba? Basta masaya ka, basta nakatapos ka, I'm happy, I still love you. Hindi ganyan si Emma. Definitely hindi. 'Di ba? Gusto niya natatapos siya. 'Di ba? Wag. Kasi at parusa 'yun. Parang it's supposed to be something na expression of love. So kung hanggang kung alam mo yun, kung hindi natatapos, hindi nasasatisfy, na alam mong sinasadya, masakit yun. Diba? Yeah. I mean, masakit sa puso yun na, why are you doing this to me? Diba? Parang gusto mong sabihin na I'm just a toy and you're just using me for your own satisfaction and it's not, hindi siya parang two-way, parang one-way lang lahat, ikaw at ikaw lang lahat. Masakit yun. Diba? Eto, Magpakasal ka na lang Marvin. Si Martin. Guys, Martin to ha. Si Martin pala, iba si Marvin. Alam mo Martin, sarili. sa susunod, ang hanapin mo na lang para walang reklamo, yung saksakan ng kuryente. 'Di ba? Yung saksakan ng 220, ganyan, kahit 110, 220 yung saksak. Yun na lang ang hanapin mo. Anytime gusto mo sumaksak, sige. Anytime gusto mo nga hugutin, sige. Alam mo. 'Di ba? Basta makatapos ka lang. Sa saksakan ang huli mong ang susunod mong hanapin. Wag nang mga katulad ni Emma. Alam mo Martin, ang daming mga iba't ibang tindahan diyan kung saan makakabi ka ng pwede mong saksakan, meron pa mukhang manika, whatever, basta alam mo yon, laruan, ikaw nang bahala, doon ka gumora. Iba-iba, meron yung classic na dalawahan. Yung dalawahan na ganun. Hindi, tinitignan ko yung mga saksakan ko dito May dalawahan, meron tatluhan, meron yung pan-generator, yung pagpasok mong ganun, pipihitin mo pa para mas mahigpit. Pipihitin mo pang ganun. Yung magkakaiba yung korte. Punta ka lang sa sa hardware. Sige, makakakita ka ng saksakan. Dumuy sa laksak. Gusto mo. Sabi ni April Marie Popoyo, kahit kasal na, hindi yun license to manipulate someone and disregard what he or she has to say. As much as possible, mutual dapat ang desisyon ng mag-asawa. Hindi porket ikaw, yung sole provider of the family, ikaw na ang may say sa lahat. Okay, maraming salamat sa comment mo, April Marie. Sabi naman ni... yung producer natin may entry. Sige, Promise, maganda. magkaiba yung nag-asawa ka sa nagpamilya ka. You can be married with or without kids. It doesn't go hand in hand. Okay. Totoo yan. Hindi kasi naramdaman natin yan doon sa una na kaya naman pumayag ng magpakasal, mag-asawa na itong si Emma para doon sa companionship nila bilang mag-partner. 'Di ba? At yung pag-aanak, that's another thing na dapat pag-usapan muna ng mag-partner. Hindi yung isa lang ang nagdidesisyon. Kasi ako meron ako mga kakilala na it's a mutual decision
nagugulat nga ako. Sabi ko, ang mature nyo mag-isip. Sabi nila, hindi na namin mapakawalan ng isa't isa. Gusto na namin mag-asawa, pero by next year or binibigyan pa namin ng 2 years pa bago kami mag-anak. Diba? And they did. They really did yung plan na yon. Mas maginhawa yung buhay nila. Diba? Walang sisihan, walang, kasi napaaga, kaya ganito, naghihirap kami. Walang ganun mga reklamo ka marinig kasi meron silang plano, 'di ba? Na totoo, iba yung mag-aasawa ka sa magpapamilya ka na. 'Di ba? Pagka sinabi magpapamilya ka na kahit nga hindi ka magpakasal pagka sinabi mo magpamilya ka na, hindi mag-anak ka na. 'Di ba? Pero kailangan talaga matalino ka at well prepared ka sa kung ano ang desisyon na gagawin mo. Pero bottom line is may respeto sila sa desisyon ng isa't isa. Correct. Yun ang wala ito, si Yun Martin ang- tsaka si Emma. Oo. Pero ito sabi ni Red Dillon, I think it's a chain from mother ni Martin to Martin. Kasi simula ng kwento, dominante si mother. Kaya naging ganon si Martin. Hindi rin siguro. I don't know, Bea. Kasi siguro meron tayong mga traits na magulang natin na namamana sa kanila. Kahit nung bata pa tayo, mga practices sa loob ng bahay, ay pagiging, ewan ko, kasi meron akong, kami kasi tahimik lang ang mga magulang ko bakit ako nakapagsalita naman ng ganito? Napakaingay ni Popoy. Medyo maingay si Popoy sa ganito. Bungangero Diba? ni Popoy. Oh. Kasi when you reach a certain age na, 'di ba, yung age of maturity, ikaw na 'yan 'Di ba? Kahit hindi na natin pwedeng isisi sa magulang natin kaya ganito ugali ko unless inaral mo talaga. 'Di ba na maging bungangero katulad ng nanay mo, talagang tinutukan kanyang ipinasa sa iyo yung kulam na ipapasa, hindi ko alam Or Popoy, unless lumaki kasi si Martin na puro nanay niya na susunod, whatever, ganyan. Tapos nung nakahanap na siya ng, nakahanap na siya ng someone na hindi katulad ng nanay niya, ayan na, sa kanya in-exercise yung mga, yung mga frustrations niya. Hindi siya makapagsalita sa nanay niya. Pero dito sa babaeng to, mapapasunod ko to. Ako ngayon ang masusunod. It's my time to shine. Kung dati-dati nung bata ako, nanay ko na susunod. Pero ngayon, ako na, guys. I don't know. Yeah. Could be one way or another na Sig- factor yung siguro magulang. ganun Yan, pero you can only speculate. pero sabi ko nga, ito. Bea, tayo pa rin na magdidesisyon at a certain age na kung ano ang magiging tayo, kung sino ang magiging tayo. Well, kung gano'n, kung di mo nagustuhan ng ugali ng nanay mo noon, well, ganun ka na rin ngayon. Gusto mo ba yung sarili mo? Guess what? Ganun ka na rin ngayon. Congratulations! Ito, basahin natin si Marvin bilang kanina pa sinisingit ni Marvin na Marvin daw yon, hindi Martin. Ikaw naman kasi Martin, masyado kang dominante. Hindi mo man lang pinakinggan ang mga gusto ni Emma. Tama lang na maghiwalay na kayo kasi wala nang balak makinig sa'yo si Martin. Kasalanan din ng yaya. Oy! Ba't nasisi pa yun? Alam mo, sinasabi ng yaya, ba't hindi daw tumulong yung yaya? Hoy! Siyempre, problema ng mag-asawa yon. Siyempre, hindi naman lahat ng tao may angking tapang na pag may nakita mag-asawang nag-aaway, sisingit agad. Ano ba may tutulong ni Yaya? Kung ayaw po ni Ma'am, ako na lang, sir. Ayaw mag-anak ni... mag-grocery ka, mahal. Ay, ayoko Ay, ako na lang, sir. Mahal, mag-anak ulit tayo. Ay, ayoko pa Ako na lang, sir. Siyempre, hindi naman pwede yun. Marvin naman. Marvin talaga. Unless. Pa yung Unless. Okay. Ay. Sige, pagbigyan natin si Sergio. Gusto ko lang ipagduldulan kay Martin na hindi porket asawa mo si Emma ay nasa iyo na lahat ng karapatan kahit pansariling desisyon. Mali po yun. Bawat isa may kanya-kanyang karapatan na dapat ginagalang. Huwag maging bastos kahit na asawa mo pa yan. Yan. Ito, meron lang sinabi si Gail Enriquez, natakal na ba natin to? Meron pa silang issue sa sexy time, di raw natatapos si Emma. Okay, napag-usapan na natin yan. Pero, I don't know, parang ang hirap makahanap ng pleasure, di ba, ng satisfaction kapag meron kang issue doon sa mo. I mean, I think that's it. Diba, meron kang issue Kasi kung ayaw mong mabuntis or ayaw mong makabuntis, napaka-conscious mo, napaka-kalkulado ng mga ginagawa mo. Diba? So,
Ganyan. Tapos, Kung alam mo yung inaabangan mo na mag-iingat yung ka eh. dulo. Aabangan mo yung dulo. Ayun na yung dulo. Okay. Yeah. Oh. May kaba. Diba? May kaba. Correct. Ito, last ito. Shania Chan, wife ba talaga ang hanap ni Kuya Martin? If wife talaga gusto mo, you should consider your wife's emotion, Kuya. Hope na irespeto mo susunod mong magiging partner. Yan. Pero kung hahanapin ng partner nitong si Martin ay yung mga saksakan na nakikita natin sa ating mga tahanan, na pinagsasaksakan ng mga electric fan, ng mga kahit magdamagan yan, sige lang Martin, yung saksakan na lang ang hanapin mo. Dyan. Si Paul Santos sabi niya, hindi sana humantong sa annulment. Okay. Hindi. Wala na. Annulled na sila, no? Annulled na sila. Pero mabuti naman. Kaya ako, submissive ba itong si Emma? No. I think siya ay maunawain. Very understanding. Napakahaba rin ng PC. Ayan, pero nung sinabi niyang enough is enough, you're a strong woman, Emma. Diba? If you think it's that enough is enough, diba? Tama na. Ayoko na. Hindi lang sa pagbubuntis. Ayoko na nang dinodomina ako. Gusto kong marinig ulit yung sarili ko. Deciding for myself, diba? At makita yung manifestation ng mga desisyon ko. Pangit man ito o maganda, diba? It's my decision, it's my responsibility, it's my body. Diba? Believe ako sa inyo. Diba na it's a toxic relationship, Dea. Diba? Kung sakasakaling low-key toxic relationship. Oo, gusto mong piniplease, mahal mo naman pero lagi mo siyang piniplease at ikaw hindi na napapakinggan. No, thank you na lang, I shall go. 'Di ba? Alis na ako sa relationship na to. Kaya believe din ako kay Emma. Nagtiis, sinubukan ang lahat ng paraan hanggang sa huli. May mga mali rin siya, may mga pagkukulang din, but at the end of the day, ang taas ng respeto ko sa iyo, Emma. And I cannot say the same to Martin. To Martin. Oo. No. At eto, ako, para sa akin, Popoy, no, lalo na sa mga kamorkada dyan, no, palagi niyong titignan sa isang tao na hindi porket sumusunod, submissive na, or mahina na. Huwag niyong mapagkakamalan na, ano yung quote na yun? Huwag niyong pagkamalan na kahinaan ang kabaitan. Kasi pag ang mabait, kahit na yung mabait na tao, pag sinagad-sagad mo, mapupuno at mapupuno rin yan. Gaya ng nangyari kay Emma. Naging mabait lang naman siyang asawa, di ba? Binigay lang naman niya yung akala niyang karapatan ni Martin bilang padre de pamilya, pero sinagad ni Martin. Ayan ang nangyari. Kahit ang mabait po, nagagalit at tagagalit din kapag sinobrahan niyo na ang paggawa ng masama sa kanila. Kaya please, ingat-ingatan mali kasi Bea ang paraan mas enjoy kapag ginalit mo muna bago isagad. Kesa sinagad mo muna bago nagalit. Yun ang bad trip. Sinagad mo kaya nagalit. Dapat ginalit muna bago isagad. Pero hindi mo masasagad yun pag hindi mo nagalit. Oo. Sinabi ko na yun. Yun nga. Ay, nako. Anyway, maraming salamat muna sa lahat ng mga pumunta sa akin today at pasalamatan na natin yung mga dramatistang sumama sa atin for this episode. Ayan na, pasalamatan natin. Emma, Cindy Bacena, Martin Warley Alagao, si Lai Chan Palma, si Mama Jamie Rubio, at yung sinisisi nyong kasambahay, si ako po yun. At ang na-stress, ako rin po. At ang nag-stress sa pag-edit, si Joko Loco po. Ayan, maraming salamat. At eto na, ibigay na natin po yung patikim team for tomorrow's episode. Ano ba yan? Ngayong Webes sa Dear MOR. At bakit naman ako mapapagod? Ito ang gusto kong gawin, ang magluto ng masasarap na merienda. Kita mo naman araw-araw nauubos sa mga paninda ko. Ibig sabihin, gustong-gusto to ng mga customer ko. Hashtag Dear MOR. Sinarapan. Ang bihira, tignan nyo naman to. Pagkatapos dominahin, sasarapan. Ano ba talaga, nililito nyo yung isip namin You know what? That's like the perfect combination, no, Popoy, no? Okay lang dominahin, basta siguraduhin mong pasasarapin mo din.
Yun! Anyway, for tomorrow yan ha. Kita-kits ulit tayo bukas. Tingnan natin kung lahat tayo masasarapan sa storya. At syempre sa Friday, huwag niyong kakalimutan ha, yung ating Celebrity Special. After today's program, makikita niyo sino ba mga kasama natin. Okay? Yan, alright. Maraming salamat mga kapamilya. 247, nakasama niyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea Pose. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, sagad man yan o hindi pare, stay happy.